Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1461. Yao Xiaotian. Iniabot ni Xiaoyan ang kanyang kamay at tinanggap ang kulay dugong kristal na katawan na nakabitin sa kanyang harapan. Isang nakakatakot na madilim at malamig na puwersa ang kumalat mula sa kanyang kamay. Agad nitong pinalamig ang isang kamay ni Xiaoyan. Ito talaga ang Spring Blood Crystal. Ang madilim at malamig na puwersang ito ay talagang nakakatakot. Masayang tumango si Xiaoyan matapos makita ang kristal na ito. Nakipagkamay siya at nabasag ang ice crystal. Pagkatapos nito, inilagay niya ang mga kristal ng dugo sa kanyang storage ring. Tiningnan niya ang Yao Ming na iyon at nagtanong. Paano kita ililigtas? Sisirain ko ba itong 4 na tanikalang metal? Hindi na kailangan iyon. Ang mga metal na tanikala na ito ay hindi ang mga bagay na pumipigil sa akin. Sa halip, ito ay ang Yellow Spring Yin Rock na nakakabit sa mga dulo ng mga kadena. Mayroong walang katapusang madilim at malamig na puwersa na umaagos mula dito na umuubos ng Dao Qi sa loob ng aking katawan, na nagdulot sa akin na manatili sa isang mahinang estado. Mayroong isang detalyadong switch na nakatago sa pagitan ng metal chain at ng bundok. Kapag nabasag mo na ito, hindi na ako mabibitag ng mga metal chain na ito kahit nagawa ito sa kakaibang materyal. Umiling si Yao Ming at sumagot. Oh, bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay. Gumalaw siya at lumitaw sa dulo ng isang metal chain. Nakita niya na ang metal na kadena ay talagang malalim na naipasok sa isang maitim na parang bundok. Ang hugis ng bundok na ito ay hindi malaki. Mahigit 100 talampakan lamang ang laki nito. Ngunit ang madilim at malamig na puwersang nakapaloob dito ay naging sanhi ng hindi sinasadyang panginginig ni Xiaoyan sa kabila ng pagkakaroon ng proteksyon ng isang heavenly flame. Ito ba ang Yellow Spring Yin Rock? Naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamao habang nakatingin sa madilim na itim na bundok. Isang malawak at makapangyarihang Dao Qi ang lumundag at walang awa na bumagsak sa katawan ng bundok. Bang! Isang napakalaking alon ng tubig ang kumalat na may kasamang dagandong mula sa lugar kung saan dumaong ang kamao ni Xiaoyan. Gayunpaman, ang madilim na itim na bundok na iyon ay nanginginig lamang. Ang suntok ni Xiaoyan, na maaaring malubhang makapinsala sa isang elite na si Ban Sheng, ay nabigong mag-iwan ng kaunting imprint sa batong ito. Ang Yellow Spring Yin Rock ay dinalisay ng madilim at malamig na puwersa sa tagsibol sa loob ng hindi mabilang na bilang ng mga taon. Ito ay napakahirap, marahil ay hindi masisira. Kahit na mabawi ko ang aking lakas, napakahirap pa rin para sa akin na sirain ito. Nagsalita si Yao Ming sa paos na boses matapos makita ang kaguluhan na ginawa ni Xiaoyan. Bahagyang nagkunot ng noo si Xiaoyan. Bigla niyang hinablot ang isang metal na kadena gamit ang kanyang kamay at isang mainit na puting fog ang lumabas. Mabilis niyang tinanggal ang kamay niya. Isang makapal na puting hamog ang kumalat sa kanyang palad. Ang loob ng metal chain na ito ay tila walang laman na napuno ng madilim at malamig na puwersa. Ngayon lang niya naintindihan kung bakit ang Yao Ming na ito ay nakakulong sa lugar na ito sa loob ng maraming siglo. Ang nangungunot na mukha ni Yao Ming ay nagpahayag ng ilang pagkabigo matapos makita na ang maraming pagtatangka ni Xiaoyan ay walang saysay. Ang mga bagay sa Nine Seren Spring na ito ay talagang pambihira. Umiling si Xiaoyan. Tumigil siya sa paggawa ng anumang bagay na walang kabuluhan. Kinulat niya ang 2 daliri at isang napaka-pressurized na butil ng kanyang Heavenly Flame Rose. Kumilos ito na parang karayom habang dahan-dahang ipinasok sa punto kung saan naipasok ang metal chain sa katawan ng bundok. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nahawakan niya ang isang hindi pangkaraniwang matigas na pabilog na bagay. Pinalakas niya ang puwersa mula sa kanyang daliri at ang karayom ng apoy ay walang awa na ipinasok sa matigas na bagay na parang bulitas. Crack! Sa sandaling natusok ng fire needle ang pellet, mabilis na naramdaman ni Xiaoyan ang isang kakaibang alon na ibinubugaw mula sa outcropping. Nasira talaga ang napakalaking metal chain na iyon. Talagang nagtagumpay siya. Si Yao Ming, na medyo nabigo sa kanyang puso, ay nagangat ng kanyang ulo. Tumingin siya kay Xiaoyan na may mga mata na puno ng ligaw na saya. Habang sinisira ni Xiaoyan ang selyo ni Yao Ming, napakasigla nito sa loob ng napakagandang palasyo sa underground na Seren Snake Network.
Nagtipon doon ang mga pinuno ng maraming tribo ng Snaky people habang umaalingaw-ngaw ang kanilang tawanan sa malaking bulwagan. Isang lalaking nakasuot ng itim ang nakaupo sa trono sa loob ng palasyo. Siya ay nagpakita na medyo gwapo, ngunit mayroong isang madilim na lamig, na hindi may tatago, sa kanyang noo. Bahagyang nakapikit ang magkabilang mata niya. Isang kislap ang kumislap sa kanila. Ang kanyang mga mata ay tila mga makamandag na ahas na maaaring pumatay ng isang tao sa isang iglap, na nag-iiwan ng lamig sa puso ng isa. Dalawang babae na may kaakit-akit na figure ang maingat na minamasahe ang katawan ng lalaki habang ang malaking kamay nito ay patuloy na gumagala sa malambot na kaibig-ibig na katawan ng dalawang babae, dahilan upang ang kanilang mga mata ay lumiwanag ng bahagya. Ang dalawa sa kanila ay lumitaw na hindi pangkaraniwang kaakit-akit. Ha! Biglang bumukas ang nakapikit na mga mata ng lalaking nakasuot ng itim. Isang gulat na ekspresyon ang makikita sa kanyang mga mata. Nasira ang selyo. Punong tribo, ano ito? Nakasimangot at nagtanong ang isang matandang lalaki na may ganap na matangkad na pula na makamandag na ahas sa kanyang mga balikat. Nasira ang selyo na pumipigil kay Yao Ming. Biglang tumayo ang lalaking nakasuot ng itim. Madilim at malamig ang kanyang ekspresyon habang ang mahinang boses ay naililipat sa tainga ng matanda. Ano? Paano ito posible? Biglang nagbago ang mukha ng matandang iyon matapos marinig ang balitang ito. Dali-dali niyang binawi ang emosyon sa kanyang mukha habang sinulyapan ang mga matatanda at pinuno ng iba't ibang tribo sa loob ng malaking bulwagan. Pagkatapos nito, mahina niyang sinabi. Dapat kang magmadali. Matatapos na para sa ating dalawa kung makakatakas si Yao Ming. Patatagin ko ang sitwasyon dito bago magmadali upang suportahan ka. Relax, hindi na siya makakabangon ulit. Ang nakaitim na matandang lalaki ay malungkot na ngumiti. Pagkatapos nito, gumalaw ang kanyang katawan, at nawala siya sa trono. Hahaha. Mayroong isang elder na gustong magulat ng isang bagay. Ang pinuno ng tribo ay pumunta sa kanya upang salubungin. Lahat, mangyaring magpatuloy. Tumayo ang elder na iyon at ngumiti. Pinakalma niya ang lahat sa malaking bulwagan nang makitang nawala ang lalaking nakaitim na damit. Klang. Sinira ni Xiaoyan ang huling metal chain seal. Pagkatapos nito, ikinalat niya ang karayom ng apoy. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at isang banayad na puwersa ang umalalay kay Yao Ming, na malapit ng mahulog. Kakatapos mo lang makatakas at ang Dao Qi sa loob ng iyong katawan ay ganap na naubos. Sa sandaling ito, kahit isang dalubhasa na Dao Zhang ay maaaring pumatay sa iyo. Hahaha. Hindi inaasahan na ako, si Yao Ming, ay talagang makatiis hanggang ngayon. Batang kaibigan, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Napakahina ng katawan ni Yao Ming. Halatang tuwang-tuwa siya. Dama po ang mga mata niya kay Xiaoyan habang tumatawa. Xiaoyan. Batang kaibigang si Xiaoyan, ako, si Yao Ming, ay hinding-hindi makakalimutan kung paano mo ako iniligtas. Hanggat kaya kung makaganti, gagamitin ko ang lakas ng buong 9 Serendip Ground Python Tribe para tumulong sa pagtupad sa anumang kahilingan mo. Ang mga mata ni Yao Ming ay matamang nakatitig kay Xiaoyan habang nagsasalita ito sa malalim na boses. Napangiti si Xiaoyan nang marinig ang alok na ito. Ramdam niya ang labis na pasasalamat sa mga salita ni Yao Ming. Bagamat ang pasasalamat na ito ay resulta ng kanyang pagkamuhi kay Yao Xiaotian, ang taong ito ay hindi ang tipo na mananakit sa taong tumulong sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan matapos matukoy ang pagkatao ng taong ito. Pinitik niya ang kanyang daliri at lumipad ang isang bote ng gamot patungo kay Yao Ming. Sinabi niya, uminom ka muna ng ilang medicinal pill para mabawi ang iyong Dao Qi. Hindi tayo maaaring magtagal dito. Mabilis tayong umalis sa 9 Seren Spring na ito. Pupunta tayo at hahanap ng problema kay Yao Xiaotian pagkatapos mong mabawi ang iyong lakas. Oo, tama ang kaibigang si Xiaoyan. Tumanggo si Yao Ming at walang humpay na nilunok ang bote ng mga medicinal pill sa kanyang tiyan. Naunawaan niya na imposible para sa kanya na maging kapareha ni Yao Xiaotian sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Tara na, ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang manggas matapos iligtas si Yao Ming. Pagkatapos nito,
Pareho silang naging dalawang araw ng tubig na pumutok sa bilis na parang kidlat. Dahil medyo matagal nang nanatili si Xiaoyan sa loob ng Nine Seren Spring, naubos na niya ang malaking bahagi ng Dao Qi sa loob ng kanyang katawan. Kaya naman, mabilis siyang naglabas ng 2 tabletang panggamot at isinuot sa kanyang bibig bilang pag-iingat habang nagmamadali siyang lumabas ng bukal. Nakilala ni Xiaoyan ang walang katapusang bilang ng mga kakaibang ahas sa pagbabalik. Sa kabutihang palad, si Yao Ming ay tila nagtataglay ng paraan para kontrolin sila. Lahat ng kakaibang ahas ay tumakas sa di kalayuan pagkatapos niyang maglabas ng kakaibang tunog, at iniwasan ni Xiaoyan ang problema sa pakikipaglaban sa mga kakaibang ahas na ito. Ang bilis ni na Xiaoyan at Yao Ming ay tumaas ng husto sa kawalan ng anumang sagabal. Wala pang 10 minuto, may nakita siyang liwanag sa di kalayuan at nakahinga siya ng maluwag. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang manggas at biglang bumilis. Malapit na tayong lumabas. Nakangiti si Xiaoyan habang naglalakbay siya palapit sa ibabaw ng lawa. Nanginginig ang kanyang katawan habang hawak niya si Yao Ming. Dumaan sila sa ibabaw ng tubig at dumaong sa lawa. Bang! Isang muffled sound ang biglang napalabas mula sa hangin sa itaas pagkatapos patatagin ni Xiaoyan ang kanyang katawan. Isang figure ang nahulog mula sa langit habang ang matalim na tunog ng rumaragasang hangin ay patuloy na lumilitaw. Kailin. Nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan matapos makita ang figurang iyon. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at isang banayad na puwersa ang lumabas. Tinanggap siya ng puwersang ito bago hinawakan ni Xiaoyan ang kanyang kamay at hinayla si Kailin sa tabi niya. Nakalabas ka na rin sa wakas. Nakahinga ng maluwag si Kailin matapos mapunta sa tabi ni Xiaoyan. Mabilis na pinunasan ng kamay niya ang dugo sa gilid ng bibig niya. Nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan matapos makita ang bakas ng dugo sa gilid ng bibig ni Kailin. Hindi niya ibinuka ang kanyang bibig para magtanong ng kahit ano. Sa halip, dahan-dahan niyang inangat ang ulo. May isang taong nakaitim na nakasuot ng suspendido sa hangin. Ang taong nakasuot ng itim ay nakatingin kay Xiaoyan na may hindi pangkaraniwang madilim at masamang pares ng mga mata. Biglang dumating ang taong ito at kinaladkad kaming 3 palabas. Si Qinglin at ang Little Fairy Doctor ay nasugatan niya. Nakakuyom ang ngipin ni Kailin habang nagsasalita. Tumingin si Xiaoyan sa isang lugar na di kalayuan sa spring. Parehong medyo magulo ang aura ni Qinglin at ng Little Fairy Doctor. Pareho silang nagtamo ng malubhang pinsala. Naging yelo pa ang mga mata niya. Ang lalaking nakaitim na nakadamit sa langit ay tumingin kay Xiaoyan at sa mala skeleton na si Yao Ming na may sobrang siksik na mga mata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Munting bastos, dahil naglakas loob kang sirain ang aking mga plano, ililibing ka ng haring ito sa tagsibol saan ka man nanggaling. Tutulungan ka ng haring ito na pangalagaan ang 3 dilag na ito. Ito ang halaga na kailangan mong bayaran para sa iyong kawalang ingat. Battle Through the Heavens. Kabanata 1462. Marahas na pambubugbog. Yao Xiaotian, matandang bastos. Ngayon, sisirain kita sa libu-libong piraso at itatapon sa 10,000 kuweba ng ahas. Pulang dugo ang mga mata ni Yao Ming habang tinatitigan niya ang taong nakaitim na nakadamit sa kalangitan. Isang walang katapusang kasamaan ang kuha ng kanyang mga mata habang ang kanyang dagandong ay umalangaw-ngaw sa malalim na kailaliman na ito. Hihihi. Ang magaling kong kuya. Hindi inaasahan na nakaligtas ka. Gayunpaman, ang agos ay hindi mo man lang mahahadlangan ang isang hampas mula sa akin. Makakatiyak ka na hindi kita bibigyan ng pagkakataong lumaban sa pagkakataong ito. Tumawa ang lalaki sa langit sa masamang paraan pagkatapos marinig ang marahas na dagandong ni Yao Ming. Walang ekspresyon si Xiaoyan matapos marinig ang usapan ng magkapatid. Ang Yao Xiaotian na iyon ay dapat na isang intermediate level 1 star daw Sheng. Mas malakas siya ng kaunti kay Xiaoyan. Hindi na kailangang pagdudahan ang lakas ng Yao Xiaotian na ito dahil nagawa niyang maging pinuno ng tribo ng Nine Seren Deep Ground Python Tribe. Brat, hindi alintana kung paano mo nagawang makalusot sa aking underground na Seren Snake Network. Ang underground world na ito ay teritoryo ng aking Nine Seren Deep Ground Python. Muntik mo nang masira ang mga plano ko. Kaya, itatapon ka ng haring ito at ang pylay na iyon sa 10,000 kuweba ng ahas.
Ang mga mata ni Yao Xiaotian ay sobrang walang awa habang nakatitig kay Xiaoyan. Kung hindi siya nag-iwan ng espiritual na imprint sa loob ng selyo, matagumpay na nailigtas ni Xiaoyan si Yao Ming ng palihim. Sa sandaling mabawi ni Yao Ming ang kanyang lakas, tiyak na aagawin niya ang posisyon ng pinuno ng tribo. Sa oras na iyon, magkakaroon na naman ng gulo. Dapat mong subukang mabawi ang iyong Dao Qi sa lalong madaling panahon. Ipaubaya mo sa akin ang taong ito. Hindi gaanong nag-react si Xiaoyan habang nakatingin siya sa masasamang mata ni Yao Xiaotian. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at isang banayad na puwersa ang naghatid kay Yao Ming sa gilid ng lawa habang nagsasalita siya sa mahinang boses. Mag-ingat. Ang taong ito ay kasalukuyang nagtataglay ng lakas ng isang intermediate level 1 star Dao Sheng. Bukod dito, nasanay na rin siya sa marami sa mga ultimate skills ng aking 9 Serendip Ground Python tribe. Hindi madaling makitungo sa kanya. Nagbabala si Yao Ming. Sa kasalukuyan, ang pinakamahalagang bagay na kailangan niyang gawin ay ang mabilis na mabawi ang kanyang Dao Qi. Natakot si Yao Xiaotian kay Yao Ming, kaya hindi niya ito gagawing malaking bagay. Gayunpaman, tiyak na naipon niya ang kanyang sariling mga taga-suporta pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Kahit na ang ibang mga elder ay maaaring hindi maglakas loob na mamagitan dahil sa pagkakakilanlan ni Yao Ming, ang mga crony ni Yao Xiaotian ay walang alinlangan na susunod sa kanyang mga utos. Oo, tumanggo si Xiaoyan. Naglabas siya ng 2 bote ng jade at inihagis kina Yao Ming at Kailin. Tumapak siya sa ibabaw ng lawa at nabuo ang isang pabilog na alon. Ang kanyang katawan ay lumitaw sa isang maikling distansya sa harap ni Yao Xiaotian. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Yao Xintian at sinabing, "Ito ang unang pagkakataon na nakipaglaban ako sa isang elite na Dao Sheng na kapareho ng antas pagkatapos na sumulong sa klase ng Dao Sheng. Relax, itong 9 Seren Spring ay maaaring ituring na isang magandang lugar. Isipin ang iyong sarili na maswerte na mamatay dito." Tumawa si Yao Xiaotian sa kakaibang paraan. Malamang na ikaw ay may talento upang maabot ang klase ng Dao Sheng sa murang edad. Gayunpaman, hindi ka dapat nasangkot sa pile na ito. Dahil nagawa mo na ito, walang sino man ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Ngumiti si Xiaoyan sa paraang walang pag-aalinlangan. Hindi nais ng haring ito na malaman ang iyong pangalan. Ngayon, maaari kang mapayapang mamatay dito. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Yao Xiaotian. Ang kanyang mga mata ay masama habang nakatitig kay Xiaoyan na parang makamandag na ahas. Biglang nanginig ang kanyang katawan nang biglang lumabas ang isang napakasamang aura mula sa kanyang katawan. Nanginginig ang buong kuweba. Isang enerhiyang kidlat ang bumuo ng isang 10,000 talampakan malaking palad sa hangin sa itaas niya mula sa lahat ng direksyon. Isang napakadilim at malamig na puwersa ang nakapaloob sa malaking palad na ito. Mamatay. Biglang nahulog ang malaking kamay na iyon pagkatapos tumunog ang salitang ito. Isang nakakatakot na puwersa ang yumanig sa paligid ng Xiaoyan hanggang sa ito ay gumuho. Talagang sobra mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Napatingin siya sa palad, na mabilis na pinalaki sa kanyang mga mata, at ngumiti. Ibinaba niya ang kanyang manggas at isang mainit na apoy ang sumiklab sa lahat ng direksyon, na naging isang dagat ng apoy ang espasyo sa paligid niya sa isang iglap. Nanatili ang apoy na ito sa paligid ng malaking kamay, at ang nakakatakot na temperatura nito ay mabilis na naging sanhi ng pagbuga ng kamay ng isang makapal at puting fog. Heavenly Flame. Bahagyang napaangat ni Yao Xiaotian ang kanyang mga kilay matapos makita ang dagat ng apoy na sumisingaw sa kanyang enerhiyang palad. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan niya at ang magkabilang kamay niya ay nakabuo ng maraming masalimuot na handsil na tila bilis ng kidlat. Ang enerhiya sa itaas ng lawa ay muling natipon pagkatapos mabuo ang mga handsil na iyon. Yellow Spring Finger. Ang enerhiya ay natipon sa isang makapangyarihang paraan. Ito ay mabilis na natipon sa isang malalim na dilaw na daliri na 2,000 talampakan ang haba. Ang daliri ay nasa ilalim ng kontrol ni Yao Xiaotian. Ang ibabaw ng daliring ito ay lubhang magaspang, ngunit ito ay napuno ng isang mahinang mapanirang puwersa.
Ito ay tila isang halijing sumusuporta sa langit na nakatayo sa pagitan ng langit at ng lupa kung ito ay makikita sa malayo. Isang yellow spring finger na nagpapasya sa buhay at kamatayan. Malamig na tumawa si Yao Xiaotian habang nakatingin kay Xiaoyan sa ibaba. Bigla niyang idiniin ang daliri niya pababa. Ang napakalaking yellow spring finger na iyon sa langit ay dumagundong at sumugod din pababa. Ang buong kisame ay gumuho habang ang nakapalibot na mga dingding ng malalim na kalaliman ay nawasak, na bumubuo ng isang napakalaking bitek. Niyanig ng pag-ataking ito ang lupain at kabundukan, na tila isang lindol ang naganap. Tian class daw skill. Ha! Ang sorpresa ay sumilay sa mga mata ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang pressure mula sa yellow spring finger na ito. Ang klase ng Tian na Dao skill na pinakawalan ng isang elite na si Dao Sheng ay madaling masira ang isang buong lungsod. Ang yabang. Wala kang ganyang kakayahan. Humakbang ang paa ni Xiaoyan habang ang isang malawak at makapangyarihang Dao Qi ay mabilis na nagtipon sa kanyang kanang kamay. Isang itim na liwanag ang biglang sumabog. Sa loob ng ilang kisap mata, ito ay naging 2,000 talampakan na laking itim na globo. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Xiaoyan ang Great Heaven Creation Palm pagkatapos umabant sa klase ng Dao Sheng. Ang lakas at aura nito ay walang alinlangan na tumaas ng 100 beses mula noon. Buzz! Buzz! Ang itim na liwanag na globo ay nabuo at nagpakawalan ng nakakatakot na puwersa ng pagsipsip. Nabasag ang paligid na kailaliman. Ang malalaking bato ay patuloy na bumagsak bago sila hinihigop ng liwanag na globo at naglaho. Great Heaven Creation Palm, break. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Pinitik niya ang kanyang daliri at ang napakalaking itim na globo ng ilaw ay sumugod. Mabilis itong lumitaw kung saan matatagpuan ang yellow spring finger bago ito biglang nagsimulang umikot. Crack! Crack! Idiniin ng yellow finger ang kulay itim na liwanag na globo. Isang nakakatakot na enerhiya ang tumawid sa kailaliman na parang bagyo. Rumble! Ang itim na liwanag ay ligaw na umiikot habang ang mga alon ng mga mapanirang puwersa ay kumalat. Ang yellow spring finger na iyon ay kinaladkad sa itim na ilaw ng 10 talampakan sa isang pagkakataon. Sa wakas, ang yellow spring finger ay nilamon ng black light sphere sa harap ng gulat at galit na mga mata ni Yao Xiaotian. Brat, minamaliit kita. Isang seryosong ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Yao Xiaotian matapos makita ang yellow spring finger break. Ang kanyang katawan ay umindayog at isang malamig na Dao Qi ang lumabas sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Ang kanyang katawan ay nagsimula ring biglang bumukol sa sandaling ito. Sa isang kisap mata, siya ay naging isang itim na ahas na may haba na 10,000 talampakan. Isang napakalaking bangis ang lumabas sa katawan ng ahas. Siya ay nagpakita na parang isang masamang Diyos na bumaba. Kasanayan sa pagselyo, Yellow Spring Great Seal. Galit na umungol si Yao Xiaotian sa kisame matapos mag-transform sa kanyang aktwal na anyo ng ahas. Isang nakakatakot na madilim at malamig na puwersa ang biglang sumabog mula sa Nine Seren Spring sa ibaba habang siya ay umuungal. Sa ilalim ng kontrol ni Yao Tianxiao, ang madilim at malamig na puwersang ito kasama ang sarili niyang napakapangit na Dao Qi ay bumuo ng isang itim na parang bundok na selyo. Ang selyong iyon ay natatakpan ng maraming mahiwagang simbolo. Xiaoyan, mag-ingat. Isa iyon sa mga pangunahing Dao skills ng Nine Seren Deep Ground Python Tribe. Isa itong Tian Class Middle Level na Dao skill. Kung mapipigilan ka nito, mabubulok ka sa loob ng Nine Seren Spring. Noon, nataman ako ng kasanayang ito at nagdusa sa daan-daang taon. Ang babala ni Yao Ming ay tumunog sa tabi ng tainga ni Xiaoyan pagkatapos lumitaw ang higanteng selyo na ito. Brat, pumunta ka at mamatay. Malakas na tumawa si Yao Xiaotian matapos makita ang higanteng seal form na ito. Iniwas niya ang kanyang malaking buntot at ang itim na higanteng selyo ay biglang lumiko. Ito ay bumaril patungo kay Xiaoyan, at isang lakas na hindi maipaliwanag na madilim at malamig ang naging dahilan upang maging mabagsik ang paligid. Supalan. Nanginginig ang itim na higanteng selyo habang tumutunog ang sigaw na ito. Ang selyo ay tumagos sa espasyo at dumating sa itaas ng ulo ni Xiaoyan sa isang iglap. Sa wakas,
bigla itong nahulog at walang awa na bumagsak sa 9 Seren Spring. Bang! Bang! Ang itim na higanting selyo ay dumaong sa ibabaw ng lawa at maraming malalaking haligi ng tubig ang bumaril habang kumalat ang nakakatakot na pabilog na ripple. Anumang bagay sa loob ng malalim na kailaliman na ito ay na-flatten sa isang iglap. Hahaha! Ang higanting ahas na binago ni Yao Xiaotian ay biglang tumawa pagkatapos makita ang pagkawasak na ito. Sa tulong ng madilim at malamig na puwersa sa loob ng 9 Seren Spring, ang kanyang selyo ay agad na maghihigpit sa Daoqi sa loob ng katawan ng target kahit na ang kabilang partido ay isa ring intermediate level 1 star na si Dao Sheng. Hindi gaanong kailangang sabihin para kay Xiaoyan, na medyo mahina kaysa sa kanya. Ito ay masama. Si Yao Ming, na nagpapagaling ng kanyang Daoqi, ay naramdamang lumubog ang kanyang puso matapos makita ang anyon ng selyo. Bang! Gayunpaman, kalalabas lang ng tawa ni Yao Xiaotian nang marahas na ng inig ang higanteng black seal na nakadikit sa 9 Seren Spring. Isang malakas na tunog ang lumitaw pagkaraan ng ilang sandali. Ang higanteng selyo na iyon ay inalog hanggang sa lumipad ito pabalik. Ano? Agad namang nagulat si Yao Xiaotian nang makitang ibinalik ang selyo. Hindi ka karapat-dapat na supalan ako. Bam! Ang 9 Seren Spring ay biglang sumabog matapos ang malakulog na halakhak na ito. Isang maliwanag na gintong liwanag ang sumabog na parang araw. Sa isang iglap, lumitaw ito sa itaas ng ulo ni Yao Xiaotian. Ang malaking gininto ang kamay ay naglalaman ng 4 na kulay na fire lotus na umiikot sa itaas nito. Pagkatapos nito, galit na hamampaz ang kamay at walang awang hinampaz ang ulo ng napakalaking ahas na iyon. Boom! Ang apoy na lotus ay sumabog ng magkadikit. Ang mapanirang puwersang iyon ay hinampaz sa katawan ni Yao Xiaotian sa pamamagitan ng nakakatakot na lakas ng gintong kamay. Lumitaw ang malaking katawan ni Yao Xiaotian na parang nakalunok ito ng hindi mabilang na bilang ng mga kulog habang patuloy na lumilitaw ang dumadagandong na tunog. Sumabog ang dugo na may kung anong init sa kanyang katawan. Bang! Pagkatapos ay lumipad pabalik ang katawan ni Yao Xiaotian at tuluyang bumagsak sa pader ng bundok. Dinurog niya ito ng alabok. Shi! Isang gintong liwanag ang kumikislap habang ang higanteng gininto ang figure ay bumaba at walang awa na tumapak sa napakalaking katawan ng ahas ni Yao Xiaotian. Itinaas nito ang dambuhalang kamao at walang awa na binasag. Ang lakas ng heavenly flame na pumapalibot sa kamao ay nagdulot kay Yao Xiaotian na naglabas ng malungkot na sigaw. Bastos, ang lakas ng loob mong kumilos ng mabangis dito sa teritoryo ng 9 Seren Deep Ground Python. Seren Snake Guards, hulihin ang taong ito. Isang galit na dagandong ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan habang si Xiaoyan ay naghahanda upang durugan ang taong ito hanggang sa mamatay. Hindi mabilang na mga tunog ng rumaragas ang hangin ang ibinuga mula sa buong bulubundukin. Sunod-sunod na alon ng malalakas na aura ang sumabog. Maliwanag, ang labanan sa pagitan ni Xiaoyan at Yao Xiaotian ay nakakuha ng atensyon ng buong 9 Seren Deep Ground Python Tribe. Battle Through the Heavens. Kabanata 1463. 9 Seren Profound Scepter. Dahan-daang binawi ni Xiaoyan ang kanyang kamao matapos marinig ang galit na umalangaw-ngaw mula sa itaas, ngunit ang magkabilang paa nito ay patuloy na walang awa na humahakbang sa katawan ni Yao Xiaotian. Kumalat ang heavenly flame sa kanyang mga paa nang hindi sinasadyang madiin ang mga ito sa isang lugar mga 7 pulgada mula sa gitna ng katawan ng ahas. Ito ang nakamamatay na lugar ng angkan ng ahas. Kung ito ay tamaan, kahit ang isang piling tao na si Dao Sheng ay magdurusa. Inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Tumingin siya sa langit, nalaman lamang na ang kalangitan ay kasalukuyang puno ng maraming eksperto mula sa 9 Seren Deep Ground Python Tribe. Ang mga taong ito ay nanlilisik sa kanya na may galit na mga mata. Anuman ang sinabi ng isa, ang 9 Seren Deep Ground Python Tribe ay isa sa 3 pinakamalaking tribo sa Magical Beast World. Sa sandaling ito, ang taong ito ay hindi lamang nakapasok sa kanilang teritoryo, nabugbog pa niya ang kanilang pinuno. Walang sino man ang makakatagal sa kahihiyan na ito. Brat, sino ka? Talagang naglakasloob kang kumilos ng ligaw sa teritoryo ng aking 9 Seren Deep Ground Python Tribe.
Isang matandang lalaki na may ganap na matangkad pulang makamandag na ahas sa kanyang balikat ay nakatayo sa langit. Ang kanyang mga mata ay walang awa na nakatitig kay Xiaoyan habang siya ay sumisigaw. Sinulyapan niya ang higanteng itim na ahas sa ilalim ng ginintoang higanti, si Xiaoyan, pagkatapos magpakawala ng malamig na sigaw. Bahagyang nanginag ang kanyang puso. Hindi inaasahan na si Yao Xiaotian ay mapipigilan ng hindi kilalang taong ito sa kabila ng kanyang lakas. Kailangan natin siyang pigilan ngayon, hindi alintana kung sino siya. Kung hindi, paano mabubuhay ang ating 9 Serendip Ground Python tribe sa Magical Beast World kung kumalat ang bagay na ito? Galit na sumigaw ang isang may kulay abong matandang lalaki sa tabi ng matanda. Mga Seren Snake Guards, makinig kayo. Kunin ang taong ito. Galit na inutusan sila ng matanda na may uban na kumilos. Naiintindihan. Isang maayos na tugon ang napalabas matapos marinig ang galit ng matanda. Maririnig ang tunog ng paghahati ng hangin. Maraming figure na may baluti na hugis ahas ang sumugod sa iba't ibang bundok. Lumitaw sila sa paligid ni Xiaoyan sa loob ng ilang kidlat. Ang maraming aura ay lahat nakalok sa kanya. Talagang matibay ang pundasyon ng 9 Serendip Ground Python na ito. Ang mga Seren Snake Guard na ito ay nagtataglay ng napakalakas na aura. Bukod dito, ang kanilang paggalaw ay tila nagmumungkahi ng perpektong pagtutulungan. Nilaybot ng mga mata ni Xiaoyan ang daang Seren Snake Guard at isang sorpresa ang bumungad sa kanyang puso. Ang elite na hukbong ito ay isang bagay na hindi taglay ng Sky Mansion Alliance. Bang! Isang puwersa ang biglang sumabog mula sa katawan ni Yao Xiaotian sa ilalim ng mga paa ni Xiaoyan habang ang puso ni Xiaoyan ay nagulat. Pilit na tinakasan ni Yao Xiaotian ang mga pagpigil ni Xiaoyan at nagmamadaling pumunta sa langit sa medyo miserableng paraan. Pulang dugo ang magkabilang mata niya habang nakatingin kay Xiaoyan at umuungal. Lahat ng elder, makinig kayo, lumikha ng 10,000 Snake Grand Formation. Patayin ang taong ito. Ang maraming elder sa langit ay bahagyang nagulat pagkatapos marinig ang dagandong ni Yao Xiaotian, ngunit mabilis nilang binibigkas ang kanilang pagkilala sa magalang na tono. Lumilitaw ang tunog ng lumaragas ang hangin. Ang mga elder na ito na may malaking lakas ay kumalat sa kalangitan. Bumuo sila ng isang misteryosong porma sayon na nakakulong kay Xiaoyan sa loob. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan matapos makitang namagitan ang mga elder na ito. Kahit na ang isang bayani ay hindi kayang lumaban sa napakaraming nag-iisa. Ito ang punong tanggapan ng 9 Serendip Ground Python tribe. Medyo mahirap para sa kanya na harangan ang tuloy-tuloy na pag-atake na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Yao Xiaotian na iyon at ang elder na may matangkad na pulang ahas sa kanyang balikat ay mga tunay na daosheng. Ang mga pinuno mula sa iba't ibang tribo, mangyaring bumalik. Payagan akong personal na lutisin ang bagay na ito. Namilog ang mga mata ni Yao Xiaotian matapos matrap si Xiaoyan. Bigla siyang napalingon at nagsalita sa malalim na boses sa mga pinuno ng iba't ibang tribo sa di kalayuan. Sandaling nag-alinlangan ang mga pinuno mula sa iba't ibang tribo matapos marinig ang mga salitang ito, ngunit dahan-dahan silang tumango, hindi nangangahas na sumuway sa utos ng pinuno ng tribo. Hihihi. Yao Xiaotian, pinaplano mo bang paalisin ako nang walang nakakaalam pagkatapos itaboy itong mga pinuno ng iba't ibang tribo? Gayunpaman, isang malamig na tawa ang biglang tumunog pagkatapos sumigaw si Yao Xiaotian, isang figure ang sumugod at lumitaw sa hangin. Ang figure na lumitaw ay natural na si Yao Ming, na iniligtas mula sa 9 Seren Spring ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi naman hid ang kanyang katawan. Sa halip, ito ay naging mas malaki. Medyo madilim ang mukha niya habang kumakalat ang masasamang aura habang kumikislap ang mga mata. Ang maraming miyembro ng 9 Serendip Ground Python tribe ay natigilan matapos makita ang mukha ni Yao Ming, na medyo katulad ng mukha ni Yao Xiaotian. Ang ilan sa mga elder sa wakas ay sumigaw sa hindi makapaniwala pagkaraan ng ilang sandali. Tribal Chief Yao Ming. Paano ito posible? Hindi ka ba namatay pagkatapos na mali ang iyong pagsasanay? Ang pinuno ng tribo na si Yao Ming. Mukhang kapatid siya ni Tribal Chief Xiaotian, ang dating Tribal Chief,
Pero sinabi ng tribal chief na si Xiao Tian na namatay siya pagkatapos may nangyaring mali sa training niya. Daan-daang taon na siyang nawawala. Paano siya muling lilito? Namula ang mukha ni Yao Xiaotian matapos marinig ang maraming pag-uusap na lumabas sa lahat. Lumipat ang kanyang mga mata sa matandang iyon na may matingkad na pulang ahas sa kanyang balikat. Bigla siyang sumigaw sa malamig na boses. Tumahimik ka. Huwag kang magpalinlang sa taong ito. Ang taong ito ay tiyak na kasabwat ng ibang tao. Sinadya niyang ibalat kayo ang sarili bilang aking kuya upang magdulot ng kaguluhan sa ating tribo. Lahat ng mga elder, bakit hindi ninyo i-activate ang Porma Sion? Patayin siya. Nagulat ang mga elder na iyon matapos marinig ang utos ni Yao Xiaotian, ngunit medyo nag-aalangan silang umatake. Hahaha. Yao Xiaotian, sabik ka bang patahimikin ako? Tumawa si Yao Ming sa langit. Pagkatapos nito, dama po ang kanyang mga mata sa dalawang elder. Elder Xian, Elder Ming, Elder Liu, kayong tatlo ang pinakamalapit sa akin noon. Huwag mong sabihin sa akin na kahit hindi mo ako makilala. Ang tatlong mapuputing buhok na elder na iyon ay nagpunas ng kanilang mga mata kay Yao Ming matapos marinig ang kanyang pagtawa. Baka sa kanilang mga mukha ang ilang kasabikan nang sabihin nila. Mukhang siya talaga ang pinuno ng tribo na si Yao Ming. Medyo pamilyar kaming tatlo sa kanyang aura. Ming Kang, kayong tatlo ay hindi dapat magdulot ng kalituhan sa loob ng tribo. Sa kasalukuyan, ang pinuno ng tribo ng Nine Serendip Ground Python Tribe ay si Yao Xiaotian. Sinusubukan mo bang ipagkanulo ang tribo? Ang matanda na may matingkad na pulang ahas sa kanyang balikat ay pinandilatan silang tatlo ng may masamang mga mata habang malamig niyang tinanong ang mga ito. First Elder, ito talaga ang punong tribo na si Yao Ming. May hindi pagkakaunawaan ba dito? Nagmamadaling sumagot ang tatlong elder. Walang hindi pagkakaunawaan. Noon, ang dahilan kung bakit ako nawala ay dahil lang sa bat-ihing kapatid kong ito at sa first elder. Nagsanib sanhi sila para lasunin at saktan ako. Tinatakan pa nila ako sa ilalim ng Nine Seren Spring. Kung hindi lang ako nailigtas sa pagkakataong ito, ginugol ko na sana ang buong buhay ko na selyado sa ilalim ng Nine Seren na kailangan ko ng mabilis na makatakas sa ilalim ng Nine Seren Spring. Bahagyang natawa si Yao Ming. Ano? Ang mga salita ni Yao Ming ay walang alinlangan na parang kulog habang sila ay sumabog sa pandinig ng lahat. Lahat ng pares ng mga mata ay natipon kay Yao Xiaotian at sa First Elder. First Elder, totoo ba ang sinabi ng pinuno ng tribo na si Yao Ming? Agad na sumigaw ang ilan sa mga elder. Ang taong ito ay peke. Mapagkakatiwalaan mo ba ang kanyang mga salita? Sumagot ang First Elder na nakasuot ng kulay abo na may masamang boses. Mabilis niyang iwinagayway ang kanyang manggas at nagpatuloy sa isang makapal na boses. Kung ganoon, ang matandang ito ang personal na kukuha sa kanya. Ipapasabi ko sa kanya ang katotohanan at papanagutin ko siya sa lahat. Ang katawan ng First Elder ay biglang naglaho matapos ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw. Nasa harap na siya ni Yao Ming nang sumulpak siya. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay naging walang kapantay na itim habang ang matinding baho ay kumalat mula sa kanila. Withered Leaf Great Poison Palm. First Elder, napakabilis mo sa iyong pagtatangka na patahimikin siya. Kakataas pa lang ng hangin mula sa palad ng First Elder ng isang malakas na tawa ang tumunog mula sa ibaba at isang gintong liwanag ang pumutok. Ang napakalaking gintong figure ng tao ay lumitaw sa pagitan ni Yao Ming at ng First Elder. Ang gininto ang liwanag ay lumundag at marahas na bumangga sa First Elder. Klang! Isang malakas na unos ang bumalot nang magsalpukan ang dalawa. Ang enerhiya ay yumanig sa malalaking bundok sa ibaba hanggang sa magsimulang magkawatak-watek. Ang First Elder ay umatras ng 2 hakbang pagkatapos ng banggaan na ito. Malungkot ang kanyang mga mata habang nakatitig sa gininto ang figure ng tao sa harap ni Yao Ming. Isang mabangis na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Brat, naghahanap ka ng kamatayan. First Elder, mukhang mas nababalisa ka. Isang hakbang pasulong si Yao Ming. Madilim at malamig ang kanyang mga mata habang nakatitig sa First Elder. Bigla siyang napabuka ng bibig.
Isang itim na ilaw ang bumaril at naging isang 5 talampakan na haba ng cetro. Ang scepter na ito ay ganap na itim na may 2 parang buhay na makamandag na ahas na pumipilipot sa itaas. Isang itim na butil na kasing laki ng kamao ang nasa pagitan ng 2 ahas. Nagbuga ito ng mahinang malamig na liwanag. Lahat ng Elder, kinikilala pa ba ninyo ang bagay na ito? Ang 9 Seren Profound Scepter. Ito talaga ang 9 Seren Profound Scepter na nawala sa loob ng daan-daang taon. Ito ang alaala ng pinuno ng tribo. Ang mga ekspresyon ng lahat ng Elder sa langit ay lubhang nagbago matapos makita ang itim na cetro na iyon. Isang matinding init ang bumalot sa kanilang mga mata. Nararamdaman nila ang presyon mula sa loob ng kanilang dugo na nagmula sa cetro. Nabalitaan na ang snakebid sa 9 Seren Profound Scepter ay nagtataglay ng napakadalisay na 9 Seren King Tribe bloodline. Kung makukuha ng kasalukuyang 9 Seren Deep Ground Serpent na tribo ang bloodline na ito, walang alin lang ang magbibigay daan ito sa kanila na lubos na palawigan ang rate ng pagnipis ng kanilang dugo. Hindi nakakagulat na hindi ko mahanap ang 9 Seren Profound Scepter kahit saan ako maghanap. Nilunok na ito sa iyong tiyan. Ang ekspresyon ni Yao Xiaotian ay sobrang madilim habang nakatingin kay Yao Ming. Mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Lahat ng Elder, hindi lang isang bahagi ng kwento ang dapat nating marinig. Alam ng lahat kung paano ang 9 Seren Deep Ground Python Tribe ay nasa ilalim ng pamumuno ng tribal chief na si Xiaotian. Kahit na si Yao Ming ang dating pinuno ng tribo, itinalaga siya noong nakaraan. Kung handa siyang ibigay ang 9 Seren Deep Ground Python, magkakaroon siya ng lugar sa Ground 9 First Tribe Beardro na ito sa hinaharap. Ang First Elder ay walang humpay na tumitig kay Xiaoyan habang ibinuka niya ang kanyang bibig at sumisigaw. Tama, pinuno ng tribo na si Yao Ming, dapat mong ibigay ang 9 Seren Profound Scepter kay Tribal Chief Xiaotian. Ibinuka rin ng ilan sa mga Elder ang kanilang mga bibig at nagsalita sa sandaling ito. Sila ay mga crony ni Yao Xiaotian. Natural, naiintindihan nila kung sino ang dapat nilang tulungan sa sandaling ito. Malamig na napangiti si Yao Ming nang marinig ang mga salita ng Elder na ito. Mali ang First Elder. Ang sinumang nagtataglay ng 9 Seren Profound Scepter ay ang pinuno ng tribo ng ating 9 Seren Deep Ground Python Tribe. Ito ang naging panuntunan ng ating tribo sa bawat henerasyon. Noong pinayagan namin si Yao Xiaotian na maging pinuno ng tribo noon, napagkasundoan namin na ito ay pansamantala lamang. Bukod dito, sumang-ayon din kayong lahat na ibabalik ninyo ang posisyon ng punong tribo sa pinuno ng tribo na si Yao Ming kung babalik siya. Ang 3 Elder na iyon, na pinangalanan ni Yao Ming kanina, ay nagharap sa isa't isa bago nagsalita ng sabay. Wala sa kanila ang mga ordinaryong tao. Maaari nilang hulaan ang katotohanan ng bagay. Tama ang 3 Elder. Malinaw na maraming tao ang sumusuporta kay Yao Ming sa mga Elder na ito. Kaya naman, lumitaw ang ilang boses ng pagsang-ayon. Bastos, pumunta ka at mamatay. Medyo malamig ang ekspresyon ni Yao Xiaotian at ng First Elder matapos marinig ang mga salitang ito. Nagpalitan sila ng tingin at sabay na lumabas ang dalawa. Lumitaw sila sa harap ni Xiaoyan sa isang iglap. Isang nakakatakot na hangin ang hamampes habang walang awa nilang inatake si Xiaoyan. Tila gusto nilang gumamit ng blitzkrieg tactic para tapusin sina Xiaoyan at Yao Ming. Saka lang nila mapapatatag ang sitwasyon. Sabay na umatake ang 2 Daosheng. Ang momentum na iyon ay matatawag na earth-shaking. Battle Through the Heavens. Kabanata 1464. Napagpasyahan na ang lahat. Isang solemn na napakiramdam ang bumalot sa puso ni Xiaoyan nang makita niyang sabay na umatake si Yao Xiaotian at ang unang Elder. Ang isa sa mga taong ito ay isang intermediate 1-star na si Daosheng habang ang isa ay advanced 1-star na si Daosheng. Napakalakas nila pagkatapos magsanib ng kamay. Masusumpungan ni Xiaoyan ang kanyang sarili na nahaharap sa panganib na nagbabanta sa buhay kung minamaliit niya ang kanilang mga lakas. Talagang balisa kayong dalawa. Malamang na alam ng lahat ng naruroon kung ano ang binabalak ninyong dalawa. Nanginginig ang katawan ni Xiaoyan. Pinakawalan niya ang King Kong glass body sa limitasyon nito.
Ang kanyang orihinal na malaking katawan ay muling namamaga hanggang sa umabot sa 79 na talampakan na tuktok. Isang matingkad na gininto ang liwanag ang nananatili sa ibabaw ng kanyang katawan bago unti-unting naging madilim na gininto ang kulay. Ang kanyang gininto ang balat ay nanginginig habang ang mahinang dumadagandong na dagandong ay lumabas sa kanyang mga butas. Lumabas ang clan Tato. Hindi nasisiyahan si Xiaoyan sa kabila ng pagpapakawalan ng King Kong glass body sa pinakamataas nito. Ang kanyang mga kamay ay nakabuo ng isang selyo at isang misteryosong clan tato ang mabilis na lumitaw sa kanyang noo. Sa sandaling nabuo ang tato ng clan, ang aura ni Xiaoyan ay tumaas sa harap ng mga nagtatakang mata ni Yao Xiaotian at ng First Elder. Sa isang kisap mata, siya ay naging isang advanced one-star Daosheng. Ang kanyang aura ay mas malakas pa ng kaunti kaysa sa First Elder na iyon. Anong klaseng secret technique ang ginamit ng taong ito? Sa totoo lang nagagawa niyang palakasin ang sarili sa 2 level. Kahit ilang ordinaryong Tian class secret techniques ay hindi kayang gawin ito. Parang bagyong dagat ang puso ng dalawa. Nagkaroon ng napakalaking agwat sa pagitan ng bawat antas sa loob ng klase ng Daosheng, ngunit nagawang agad na tumalon si Xiaoyan mula sa unang antas patungo sa advanced na antas. Ang napakalakas na secret technique ay napakabihirang. Hahaha. Hayaan mo akong subukan kung gaano kalakas ang 2 Daosheng kapag pinagsama. Si Xiaoyan ay tumawa sa kalangitan matapos maramdaman ang malawak at napakalakas na maaaring kumontrol sa mundo. Ang kanyang tawa ay parang kulog na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang dugo sa loob ng ilan sa mga mahihinang individual ay kumulo matapos marinig ang tawa na ito. Mabilis silang umatras. Nagkaroon na ng dugo sa kabila ng katotohanang ayaw silang atakihin ni Xiaoyan. Kung nakakaramdam si Xiaoyan ng mamamatay tao na pagnanasa, tanging ang kanyang pagtawa lamang ang makakabasag sa mga meridian ng sinumang eksperto sa klase ng Daozang. Ito ay talagang isang bagay na pag-aari lamang ng mga elite na Daosheng. Isang tawa lang ang makakabasag ng kaluluwa. Mayabang. Galit na tumawa ang First Elder. Ang kanyang kamay ay naging ganap na itim habang ang masaganang amoy ay bumungad. Isang dampi lamang mula sa nakamamatay na lason sa kanyang mga kamay ay magiging sanhi ng kahit isang piling bansyeng na magdusa. Rumble. Hindi umatras si Xiaoyan. Hinarap niya ang pinagsamang pag-atake ng First Elder at Yao Xiaotian. Ikanaway ang magkabilang kamay niya at nabuo ang nakakatakot na hangin na parang bagyo. Marahas na bumangga ang kanyang mga kamao sa 2 individual, 2 kamao sa 4 na palad. Ang espasyo mismo ay gumuho sa tuwing sila ay nakikipag-ugnayan. Isang nakakatakot na ripple ang yumanig sa mga bundok sa loob ng 50 kilometrong radius hanggang sa gumuho ang mga ito. Maraming 10,000 talampakan ang lapad na hukay din ang lumitaw sa lupa. Ang mapangwasak na puwersa mula sa isang labanan sa pagitan ng mga piling tao na si Daosheng ay nakakapagpamanhid. Ang mga elder at miyembro mula sa 9 Serendip Ground Python Tribe ay nagmamadaling umatras matapos makita ang nakakatakot na labanan sa kalangitan. Dapat ba tayong makialam? Sa hitsura nito, ang taong iyon ay mukhang napakalakas. Maging ang pinagsamang First Elder at pinuno ng tribo na si Xiaotian ay hindi makakalamang sa kanya. Huwag kang mabalisa. Mukhang tinutulungan ng taong iyon ang pinuno ng tribo na si Yao Ming. Sa mga taong ito, ginawang diktador ni Yao Xiaotian ang tribo. Masyado siyang mapuwersa at hindi niya maikukumpara sa pinuno ng tribo na si Yao Ming. Maaaring mabuti para sa atin kung babalik ang pinuno ng tribo na si Yao Ming sa pagiging pinuno ng tribo. Gayunpaman, ang pinuno ng tribo na si Yao Xiaotian ay nagayos ng maraming malalapit na katulong sa mga taong ito. Tingnan mo ang mga taong iyon. Pinaplano na nilang lihim na salakayin ang pinuno ng tribo na si Yao Ming. Pigilan mo sila. Isang grupo ng napakatandang elder ang nagtipon at nakipag-usap sa isang pribadong pag-uusap. Pagkaraan ng ilang sandali, maraming pares ng mga mata ang biglang napalingon sa isang grupo na mukhang mas bata pa. Kaagad, lumabas si Dao Qi sa kanilang mga katawan. Sumugod sila sa isang iglap at hinaranggan ang grupong iyon na handang lumikha ng gulo. Elder Ming, ano ang balak mong gawin? Ang pinuno ng tribo ay may problema.
Mabuti kung hindi mo siya pupuntahan at iligtas, ngunit naglakas loob ka na pigilan kami. Ano ang iyong motibo? Isang grupo ng mga individual mula sa nakababatang henerasyon ang talagang nangangahas na sumigaw sa harap nitong matandang sarili. Kunin sila. Yellow Spring Finger. White Ghost Poison Claw. Isang napakalaking daliri ng enerhiya ang muling bumaba mula sa langit. Sinamahan ito ng sobrang dilim at malamig na enerhiya habang walang awa nitong idiniin si Xiaoyan. Kasabay nito, ang unang elder na iyon ay mabilis ding lumapit. Ang kuko ng kanyang kamay ay nakabuo ng itim na malapot na likido. Maging ang hangin mismo ay naagnas sa wala nang bumagsak ang likido. Great Heaven Creation Palm. God Seal Skill, 5 seals combined. Hindi pangkaraniwang seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan habang papalapit ang dalawang ligaw na pag-ataking ito. Ang kanyang kanang kamay ay nakakulot habang ang isang napakalaking itim na liwanag na globo ay nabuo sa itaas nito. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakabuo din ng maraming seal na may bilis na parang kidlat bago mabilis na nabuo ang 5 energy palm. Nagsanib sila at naging malakristal na palad. Ang God Seal Skill, 5 seal na pinagsama, ang unang pagkakataon na pinagsama ni Xiaoyan ang lahat ng 5 seal. Ang lakas nito ay hindi mas mahina kaysa sa Great Heaven Creation Palm. Bang bang! Ang kanang kamay ni Xiaoyan ay lumikha ng Great Heaven Creation Palm habang ang kanyang kaliwang kamay ay lumikha ng 5 seal na pinagsama. Pareho silang pinakawalan at nabangga ang napakalaking daliri ng enerhiya at ang kuko ng multo ng First Elder. Natahimik ang buong paligid nang mangyari ang banggaan. Isang enerhiyang bagyo ang biglang nabuo lahat mula sa banggaan. Ang espasyo sa loob ng 10,000 talampakan radius ay ganap na gumuho sa sandaling ito. Ang lahat ng taluktok ng bundok ay nabasag sa alabok. Bam bam! Si Xiaoyan, ang gintong liwanag na figure, ay sumuray-suray pabalik sa kalangitan habang si Yao Xiaotian at ang unang elder ay parehong napaatras. Ang dugo sa loob ng kanilang katawan ay umikot habang nakatingin sila kay Xiaoyan na may kaunting gulat sa kanilang mga mata. Talagang hindi sila makapaniwala na si Xiaoyan ay nagawang lumaban ng pantay sa isang head-on collision sa kanilang dalawa gamit lamang ang kanyang unang 1-star na lakas na Daosheng. Kalokohan, saan ba nakahanap si Yao Ming ng ganyang katulong? Napakalakas niya. Ang ekspresyon ni Yao Xiaotian ay sobrang madilim. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng hindi malinaw na pagkabalisa. Ang malakas na lakas ni Xiaoyan ay sa wakas ay naging dahilan upang madama niya na ang sitwasyon ay naging medyo mahirap. Ang usapin ngayon ay malamang na hindi malulutas ng kasing dali ng naisip niya. Elder Ming, kayong mga bastos ay nangangahas na salakayin ang mga miyembro ng tribo. Inilipat ni Yao Xiaotian ang kanyang mga mata. Bigla niyang nakita ang grupo ni Elder Ming, na nagpatigil sa lahat ng malalapit niyang katulong. Siya ay agad na naging labis na galit. Tribal Chief Xiaotian, ang bagay na ito ay hindi pa lubusang naimbestigahan. Natural, hindi natin maaaring payagan ang iba na hulihin ang Tribal Chief Yao Ming. Sigaw ni Elder Ming. Bastos. Yao Xiaotian na nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Hindi niya inaasahan na tatalikuran siya ng mga matatandang ito. Hindi lang sila nagbigay ng kamay sa kanya, naging hadlang din sila. First Elder, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ibinalik ni Yao Xiaotian ang kanyang mga mata sa First Elder habang nagtanong siya sa madilim na boses. Noon, sinabi ko sa iyo na tanggalin ang lahat ng matatandang tao, ngunit pinilit mong panatilihin sila. Ngayon, hinayaan mong lumaki ang isang kaaway. Kinawian ng First Elder si Yao Xiaotian. Napagtanto din niya na ang pagsasabi nito ay hindi makakatulong sa sitwasyon. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, haharangan ko ang brat na ito. Dapat humanap ka ng pagkakataon para salakayin si Yao Ming. Ang mga matandang ito ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman basta't papatayin natin siya. Tumango lang si Yao Xiaotian pagkatapos marinig ito nang biglang umalangaw-ngaw ang isang mapanganib na tawa. Hindi na kailangang humanap ng pagkakataon. Kaya mo na ito ngayon. Ang mga damit ni Yao Ming ay nanginginig habang nakatayo siya sa likod ni Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay parang matalas na talam habang binaril nila si Yao Xiaotian at ang First Elder. Huminto siya sa pagtatago sa sandaling ito.
Itinaas niya ang kanyang paa at dahan-dahang naglakad pasulong. Habang siya ay humakbang pasulong, isang aura na mas malakas at nakakatakot kaysa sa sinumang naruroon ang lumabas. Two-star daw Sheng. Agad namutla ang ekspresyon ni Yao Xiaotian at ng unang elder matapos maramdaman ang lakas ng aura na ito. Wala sa kanilang dalawa ang umasa na lalakas si Yao Ming sa halip na lumala dahil siya ay pinigilan sa loob ng maraming taon. Talagang tumaas siya mula sa klase ng Ban Sheng noon hanggang sa isang two-star daw Sheng. Talagang karapat-dapat siyang maging pinuno ng tribo na si Yao Ming. Ang talentong ito ay maraming beses na mas mataas kaysa kay Yao Xiaotian. Ang grupo ni Elder Ming ay nagpahayag din ng ligaw na kagalakan sa kanilang mga mata. Sila ay mga magical beast. Ang kanilang bilis ng pagsasanay ay maaaring hindi maihahambing sa isang tao, ngunit mayroon silang napakahabang-haba ng buhay. Sa loob ng mundo ng magical beast, ang paggugol ng ilang daang taon upang umabant mula sa klase ng Ban Sheng tungo sa isang two-star daw Sheng ay medyo mabilis. Brother Xiaoyan, tatandaan ni Yao Ming itong pabor mo. Kapag natapos ko na ang bastard na ito, handa akong ibahagi sa iyo ang 9 Serendip Ground Python tribe sa hinaharap. Dama po ang mga mata ni Yao Ming kay Xiaoyan bago siya biglang yumuko sa kanya. Ang kanyang malalim na boses ay naglalaman ng isang malaking halaga ng pasasalamat. Kung hindi siya nailigtas ni Xiaoyan mula sa spring, binigyan siya ng mga panggamot na table task, at hinaranggan ang dalawang ito ng napakatagal na panahon, malamang namamatay siya sa galit ngayon. Gaano kalaki ng iyong lakas ang nabawi mo? Ngumiti si Xiaoyan at nagtanong. 60%. Gayunpaman, ito ay higit pa sa sapat para tapusin si Yao Xiaotian. Malakas na tumawa si Yao Ming. Kung ganoon, ipaubaya sa akin ang First Elder. Dapat mong bayaran ng maayos ang utang ninyong dalawa. Mahinang tumawa si Xiaoyan. Oo, tumanggaw si Yao Ming. Wala siyang sinabing hindi kailangan habang nakatalikod. Ang kanyang maitim at mabangis na mga mata ay nakatutok sa mukhang maputlang si Yao Xiaotian. Humakbang siya sa hangin at dahan-daang naglakad patungo kay Yao Xiaotian. Mabuti kong kapatid, ngayon, hayaan mong ibalik ko sa iyo ang lahat ng pait na naramdaman ko nitong daang taon. Lumitaw si Yao Ming sa harap ni Yao Xiaotian sa loob ng ilang kidlat. Unti-unting bumangon ang mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Gumalaw ang katawan ni Xiaoyan, at nagpakita siya sa harap ng First Elder na iyon pagkatapos kumilos ni Yao Ming. Ngumisi siya sa First Elder, ngunit naramdaman ng First Elder na nanlamig ang buong katawan niya nang mapansin niya ang ngiting iyon. Naiintindihan niya na ang lahat ay napagpasyahan na. Battle Through the Heavens. Kabanata 1465. Demonic Saint Wang Quan. Bang! Ang suntok ni Xiaoyan ay bumangga sa mabahong siksik na itim na hangin ng palad ng Daoqi ng First Elder. Isang mainit na panla ng apoy ang biglang lumundag pasulong at pinasingaw ang nakamamatay na makamandag na butil. Ang malakas na puwersa ay naging dahilan din ng pag-urong ng First Elder. Nagsimula na ring tumulo ang dugo sa kanyang katawan. Dahil sa lakas ng Heavenly Flame, medyo nakaramdam siya ng kilabot. First Elder, dapat ka na lang sumuko. Hindi mo ako matatalo. Si Yao Xiaotian ay tiyak na matatalo ni Yao Ming sa loob ng 10 palitan. Kapag siya ay nakalaya, ang iyong kapalaran ay malamang na napakahirap. Ang Golden Light Giant na binago ni Xiaoyan ay tumingin sa First Elder sa di kalayuan at tumawa. Namula ang mukha ng First Elder nang marinig ang mungkahing ito. Ang kanyang peripheral vision ay tumama sa larangan ng labanan ni Yao Xiaotian. Bahagyang lumubog ang kanyang puso. Sa sandaling ito, si Yao Xiaotian ay pinigilan ni Yao Ming hanggang sa wala na siyang kakayahang gumanti. Sa hitsura ng miserableng laban na ito, kitang-kita na hindi makakatagal si Yao Xiaotian. Bastos, lahat ng mga taon ng pagsisikap na ito ay nauwi sa wala. Ang First Elder ay nakaramdam ng matinding galit at kawalang kasiyahan sa loob ng kanyang puso. Akala niya noong una ay nasugpo na nila ang 9 Serendip Ground Python tribe hanggang sa ito ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Gayunpaman, sinabi sa kanila ng malupit na katotohanan na ang kontrol na ito ay isang ilusyon. Sa sandaling nakatagpo sila ng panganib, ang tinatawag na kontrol na ito ay naging isang biro. Mabuti kong kapatid,
Napakaliit ng pag-unlad mo pagkatapos ng maraming taon. Talagang binaygo mo ako. Isang malamig na tawa ang biglang tumunog mula sa di kalayuan habang ang galit na kaisipang ito ay nananatili sa puso ng First Elder. Isang nakakagulat na malakas na tunog ang lumitaw, at hindi nagtagal, sumigaw si Yao Xiaotian. Natalo ba siya? Tumibok ang puso ng First Elder matapos ang malungkot na tili na ito. Nagmamadali niyang ibinaling ang kanyang ulo, para lamang makita na si Yao Xiaotian ay nakahiga sa tuktok ng bundok na parang patay na aso. Mahigit kalahati ng matayog na bundok ang gumuho. Ang labanan sa pagitan ng mga elite na Daosheng ay madaling naging alikabok ang isang buong bundok. Bang! Marahas na tinapakan ni Yao Ming ang katawan ni Yao Xiaotian. Isang nakakatakot na hangin ang sumabog mula sa kanyang paa, na naging alikabok ang malalaking bato sa paligid. Isang subo ng sariwang dugo ang dumura mula kay Yao Xiaotian. Muling dumura sa kanyang bibig ang sariwang dugo at ilang basag na laman loob. Naningkit ang mga mata ng maraming miyembro ng 9 Serendip Ground Python Tribe nang makita ang brutal na pag-ataking ito. Ang away ng dalawa ay napakabangis. Si Yao Xiaotian ay mukhang sobrang miserable, ngunit ang katawan ni Yao Ming ay napuno din ng dugo. Maraming dugong sugat ang naroroon sa kanyang katawan. Tumulo ang dugo mula sa kanyang ulo, dahilan upang lumitaw ang kanyang mukha ng sobrang bangis. Sa pakikipaglaban kay Yao Xiaotian, tunay na ipinakita ni Xiao Ming kung ano ang ibig sabihin ng hindi pagpigil sa isang laban. Kung hindi, medyo imposible para sa kanya na matapos ang isang one-star Daosheng ng ganito kabilis. Mukhang itong si Yao Ming ay talagang nakakaramdam ng matinding puot para kay Yao Xiaotian. Lahat ng kanyang mga welga ay lubhang walang awa. Medyo natahimik si Xiaoyan matapos makita ang mga katawan ni Yao Ming at Yao Xiaotian na nababalot ng dugo. Ito ay talagang isang ganap na labanan. Big Brother, pabayaan mo na ako. Noon, tinukso ako ng First Elder sa paggawa ng mga halimaw na pagkilos na iyon. Mariing sumigaw si Yao Xiaotian. Ang kanyang masungit na mukha ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon habang ang kanyang puso ay tinatapakan ni Yao Ming. Ngayon mo lang ba nalaman na ako na ang nakatatandang kapatid mo? Ang pait na dinanas ko sa loob ng ilang daang taon na ito ay salamat sa iyo. Makapal ang boses ni Yao Ming. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang katawan at hinimas ng kanyang kamay ang ulo ni Yao Xiaotian. Ang mukha na nababalot ng dugo ay biglang nagpakita ng kahinahunan. Noon, tunay kitang tinuring na kapatid. Kung hindi mo ako pinagtaksilan, ang posisyon ng punong tribo ay magiging sa iyo maaga o huli. Kailangan mong tamasahin ang lahat ng magagandang bagay mula noong bata ka pa. Makakalimutan mo ang pagkakaroon ng magandang buhay kung papatayin mo ako. Nanginginig si Yao Xiaotian nang maramdaman niya ang paghawak ni Yao Ming. Nararamdaman niya ang nakamamatay na pagnanasa sa puso ni Yao Ming. Hindi nagtagal, isang malupit na ekspresyon ang bumungad sa mga mata ni Yao Xiaotian. Nagdilim at nanlamig ang mga mata ni Yao Ming nang iikot na sana ni Yao Xiaotian ang kanyang Dao Qi para sumabog ang kanyang katawan. Ang kamay ni Yao Ming ay parang isang matalim na talam habang ito ay walang awa na ipinasok sa ulo ni Yao Xiaotian. Tumutulo ang sariwang dugo kasama ng utak ni Yao Xiaotian. Bang! Walang ekspresyon si Yao Ming habang ang kanyang kamay ay ipinasok sa ulo ni Yao Xiaotian. Pagkatapos nito, dahan-dahan niya itong binawi. May isang bilog na itim na butil na kasing laki ng kamao sa kanyang mga kamay. Makinis ang butil habang ang isang itim na fog ay malabong damaloy sa loob nito. Nagsama-sama ito sa isang tumitili na mukha, nakahawig ni Yao Xiaotian. Lahat ng 9 Serendip Ground Python sa lugar ay tumingin sa bundok na iyon. Nararamdaman nila ang aura ni Yao Xiaotian at ang ripple mula sa kanyang dugo na ganap na nawala sa mundong ito. Ang mga ekspresyon ng mga lumalaban sa ilang matatandang elder ay namutla din sa sandaling ito. Nanginginig ang kanilang mga katawan. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na gumalaw. Sumilay ang kalungkutan sa mga mata ni Yao Ming habang hawak niya ang itim na butil na iyon. Ang kanyang puso ay hindi nakaramdam ng labis na kagalakan sa kabila ng kanyang paghihiganti. Ang magkapatid na pagpatay sa isa't isa ay marahil ang pinakatrahedya na eksena sa mundo. Gulp.
Dahan-daang nilunok ng First Elder sa langit ang kanyang laway. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalupit si Yao Ming. Hindi binigyan ni Yao Ming ng pagkakataon si Yao Xiaotian na mabuhay. Maging ang monster core ni Yao Xiaotian ay pilit na kinuha ni Yao Ming. Maliwanag, ayaw ni Yao Ming na bigyan ng pagkakataon si Yao Xiaotian na makabalik. Tumingin si Xiaoyan kay Yao Ming, na nakatayo pa rin sa tabi ng bangkay ni Yao Xiaotian. Wala siyang sinabi para istorbohin si Yao Ming. May mga kapatid din si Xiaoyan. Kaya naman, naiintindihan din niya kung anong uri ng sakit ang mararamdaman niya sa kanyang puso kung kailangan niyang atakihin si Xiaoding o Xiaoli. Bagamat si Yao Xiaotian ang unang nagtaksil kay Yao Ming, pareho pa rin sila ng dugo. First Elder, ikaw na ang susunod. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Yao Ming habang nakatingin sa langit. Ikinaway niya ang kanyang manggas at inimbak ang bangkay ni Yao Xiaotian. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang ulo na may mabangis na ekspresyon, tumingin sa First Elder, at nagsalita sa isang siksik na boses. Nanginig ang First Elder matapos makita ang napakabangis na mga mata ni Yao Ming. Naunawaan niya na ang kanyang kapalaran ay walang alinlangan na maraming beses na mas miserable kaysa kay Yao Xiaotian kung mapunta siya sa mga kamay ni Yao Ming. Demon Snake Sky Explosion. Ang mga tingin ng First Elder ay mabilis na tumama kina Yao Ming at Xiaoyan. Bigla siyang nagdikit ng ngipin. Mabilis na nakabuo ng strong hand seal ang magkabilang kamay niya. Pagkatapos, namamaga ang kanyang katawan at mabilis na nanginig ang kanyang balat. Parang may kung anong lalabas sa katawan niya. Napakunot ang noo ni Xiaoyan nang makita ito. Mabilis siyang umatras, medyo hindi mapakali. Talagang naglakas loob siyang sirain ang sarili. Nagulat din si Yao Ming sa mapagpasyang desisyon ng First Elder. Mabilis ding umatras ang katawan niya. Bang! Sa wakas ay sumabog ang katawan ng First Elder sa paraang nakakapangilabot habang nagmamadaling umalis sina Xiaoyan at Yao Ming. Isang nakakatakot na enerhiya ang agad na nagpatag sa mga bundok sa loob ng 10,000 talampakan radius. Chi-chi. Maraming itim na ahas ng enerhiya ang sumugod sa lahat ng direksyon ng ang pag-ataking ito ng enerhiya ay pinakawalan. Ang mga itim na ahas na ito ay mabilis na naglaho sa pagkakadikit sa lupa. Hindi niya sinira ang sarili. Tuso talaga ang matandang ito. Iniwan niya ang kanyang pisikal na katawan at itinago ang kanyang monster core sa isang avatar. Ang sorpresa ay sumilay sa puso ni Xiaoyan habang pinagmamasdan niya ang mga ahas na ito. Talagang mapagpasyahan ang matandang ito. Ang pagkawala ng kanyang pisikal na katawan, ang kanyang lakas ay lubhang humihina. Walang masabi kung gaano katagal bago siya makabawi sa kanyang peak. Ang matandang multo na ito ay napakadaling pinalayas. Ang pag-atake ng enerhiya ay unti-unting nawala. Ang katawan ni Yao Ming ay kumislap at lumitaw sa tabi ni Xiaoyan. Nagbigay siya ng utos sa mga miyembro ng 9 Serendip Ground Python Tribe. Magsagawa ng paghahanap sa loob ng 5,000 kilometro. Kailangan nating mahanap ang matandang multo na iyon. Naiintindihan. Nagmamadali at magalang na tumugon ang ilang elder pagkatapos marinig ang utos na ito. Ipinagmamalaki ni Yao Ming ang isang malakas na prestihiyo sa loob ng 9 Serendip Ground Python Tribe. Kahit na siya ay nawawala sa loob ng daan-daang taon, ang kanyang bangis at lakas noong pinatay si Yao Xiaotian kanina ay sapat na upang takutin ang lahat ng miyembro ng tribo. Pagbati sa punong tribo sa pagtanggap ng iyong posisyon. Talagang ipapangako namin ang aming katapatan hanggang sa kami ay mamatay. Ang mga matataas na elder na iyon ay mabilis na humakbang at magalang na ipinangako ang kanilang sarili kay Yao Ming. Lahat ng elder, salamat sa iyong pagsusumikap. Ang mga bagay sa loob ng tribo ay aasikasuhin ninyong lahat. Hindi na kailangang iwanan ang mga hindi dapat manatili. Nagsalita si Yao Ming sa mahinang boses. Kung nais niyang mabawi ang awtoridad, kailangan niyang linisin ang mga tao ni Yao Xiaotian. Kung hindi, magdadala sila ng gulo sa madaling panahon. Naiintindihan. Magalang na tumugon ang mga elder na iyon nang marinig ang mga utos na ito. Pinanood ni Xiaoyan si Yao Ming na ayusin ang mga usapin sa loob ng tribo sa maayos na paraan, dahilan para tumanggo siya. Bagamat ang taong ito ay nabuklod sa loob ng maraming taon, ang kanyang kilos ay hindi natitinag.
Magiging makapangyarihan ang tribo kung bibigyan ng panahon para umunlad. Swoosh! Ang grupo ni Kailin ay lumipad palabas ng malalim na bangin habang si Xiaoyan ay tumigil sa pag-activate ng King Kong Glass Body. Sa wakas, lumutang sila sa tabi niya. Kanina pa sila hindi nakikialam sa labanan. Kaya naman, hindi sila nagpakilala. Brother Xiaoyan, salamat sa pagtulong sa pagkakataong ito. Lumingon si Yao Ming. Itinaas ni Jay ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan at magalang na nagpasalamat sa kanya pagkatapos magbigay ng ilang mga tagubilin. Ngumisi si Xiaoyan at iwinagayway ang kanyang kamay. Brother Xiaoyan, walang paraan para mabayaran ko itong napakalaking pabor mo. Gayunpaman, kailangan pa rin kitang suklian. Hahaha. Huwag magmadaling tanggihan ang alok ko. Sa tingin ko ay magiging interesado ka sa gantimpala na sinasabi ko. Nag-isip si Yao Ming saglit bago siya tumawa at nagsalita. Oh, bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay. Siguro kung narinig na ba ni Brother Xiaoyan ang tungkol sa Demon Saint Wang Quan. Nakangiting tanong ni Yao Ming. Demon Saint Wang Quan. Nagulat si Xiaoyan. Sa wakas ay nagiba ang ekspresyon niya. Yung Demon Saint Wang Quan na minsan ay may kalahating talampakan sa klase ng Dao Di noong sinaunang panahon.